Isang kabayo, isang lihim, ang kwento ng aming pagkakakilala sa gitna ng walang hanggan. Hello, ako si Mara, 18 taong gulang, at hanggang ilang linggo na ang nakalipas, buhay ko ay umiikot sa mabilis na takbo ng Maynila, eskwela, barkada, at mga walang katapusang salusalo. Pero ngayon, nandito ako sa isang munting bayan sa Nueva Ecija, sa gitna ng mga palayan at tahimik na hangin, sa isang bukid na tila nakatigil sa panahon. Nagsimula ang lahat ng magpasya ang mga magulang ko na kailangan naming baguhin ang aming buhay. Tinanggap ng tatay ko ang isang trabaho sa bayan ng San Isidro, at ang nanay ko, na matagal nang nangangarap ng buhay sa probinsya, ay natuwa na maipagtupad ang kanyang pangarap na manirahan sa bukid. Para sa akin, ito ang wakas ng lahat ng kilala ko, ang eskwela, ang mga kaibigan, ang ingay ng lungsod, lahat ng iyon ay napalitan ng katahimikan at kawalang anyo. Sa mga unang araw, parang isang malabong ulap ng pagkabagot ang bumalot sa akin. Mabagal ang internet, kaya hindi ako nakakapag-video call ng matagal, at unti-unti ring humina ang pag-text ng mga kaibigan ko. Ang cellphone ko ay naging pabigat sa bulsa ng aking maong. Palagi akong naglalakad sa tahimik na mga pasilyo ng bahay o nakaupo sa balkonahe, pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng mga bukid na umaabot hanggang sa dulo ng aking paningin. Isang hapon, habang ako'y walang patutunguhang naglalakad sa bakuran, napansin ko ang kakaibang tanawin sa malayong pastulan. Sa gitna ng gintong damo na sumasayaw sa ihip ng hangin, naroon siya, isang makisig at nag-iisang kabayo na nababalot ng malambot na liwanag ng dapit hapon. Ang kanyang balahibo ay kulay tsokolate na tila tinunaw na karamel sa sikat ng araw, kumikislap sa bawat galaw na parang ito'y gawa sa pinong seda. Ang kanyang maitim na grina ay bumabagsak na parang isang kortina na nagtatago ng mga lihim. Siya ay makapangyarihan, ngunit may isang bagay na higit pa doon, isang lungkot sa kanyang mga mata na parang may dalang bigat na hindi nakikita. Hindi ko mapigilang titigan siya ng mas matagal kaysa sa inaasahan ko. Tila ba may kwento siyang gustong ibahagi, at sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, gusto kong malaman iyon. Lumapit ako sa tatay ko na ayos ng mga kagamitan sa kamalig at tinanong, "Tatay, sino iyon nakabayo dyan sa pastulan?" Tumingin siya sa akin, pinunasan ang mga kamay sa kanyang lumang tela, at ngumiti ng bahagya. "Ah, yon si Bagani. Isa siya sa mga pinakamagagaling naming kabayo noon. Pero matigas ang ulo niya, hindi basta-basta siya mapapalapit. Parang bagyo siya kapag galit." "Anong nangyari sa kanya?" tanong ko, habang tumitindi ang aking pagkamausisa. "Matagal na yon," sagot niya. "Dati siyang kalahok sa mga karera, mabilis at malakas. Pero may isang rider na nahulog mula sa likod niya, nasaktan siya ng bahagya. Mula noon, tila nawalan siya ng tiwala sa tao, palaging nag-iisa at malungkot. Bumalik siya sa kanyang ginagawa, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatili sa isip ko. Nawalan ng tiwala, alam ko ang pakiramdam na yon. Simula nang dumating kami dito, ganoon din ang naramdaman ko. Para akong isang dayuhan sa sarili kong mundo. Sa mga susunod na araw, hindi ko matiis na huwag subukang lapitan si Bagani. Hindi ako marunong sa mga kabayo, lalo't sa isang tulad niya na matigas ang ulo. Pero may kakaibang hatak siya sa akin, parang naiintindihan niya ang mga nararamdaman ko. Dahan-dahan akong lumapit sa bakod ng pastulan. Napansin niya ako, itinaas ang ulo at tiningnan ako ng maingat. Wala siyang takot o galit, kundi isang maingat na pag-iingat. "Kamusta, kaibigan?" mahina kong binitbit na parang hangin ang tinig ko. Hindi siya gumalaw, pero ang mga tainga niya ay nakatunog sa akin. Maliit na kilos pero para sa akin, isang imbitasyon. Nagtagal ako roon, tahimik lang, pinapahintulutan siyang tumingin sa akin. Hindi ko ginusto na lumapit pa o tawagin siya. Hinayaan ko siyang magdesisyon. Sa wakas, unti-unti siyang lumapit, ilang hakbang lang ang pagitan namin. Nakita ko nang malapitan ang bawat detalye, ang kinang sa kanyang mga mata, ang mga bahagyang peklat sa balahibo na nagsasalaysay ng kanyang buhay na puno ng laban, at ang malalim na paghinga na nagpapakita ng kanyang nakatagong lakas. "Sadyang isang kampiyon ka talaga, hindi ba?" bulong ko, hindi sigurado kung naiintindihan niya. Nagkurak siya ng mabagal, na parang iniisip ang sinabi ko. Sa sandaling iyon, may nagbago sa pagitan namin, isang tahimik na kasunduan. Hindi na lang siya isang kabayo sa pastulan, at hindi na rin lang ako isang batang babae na nalilito sa gitna ng wala. Patuloy ako. Buhay na tila isang malabong panaginip ang mga araw ko noon sa San Isidro.
Isang simpleng dalaga na biglang inilipat mula sa makulimlim na syudad ng Maynila patungo sa tahimik na bukid ng Nueva Ecija, isang lugar kung saan ang huni ng mga ibon at ang ihip ng hangin ang siyang nagpupuno sa katahimikan. Ako si Mara, 18 taong gulang, at noon lamang ilang linggo ang nakalipas nang maramdaman ko ang malalim na kalungkutan ng paglayo sa mga taong mahal ko. Pagkatapos ng agahan, kapag tapos na ang mga gawaing iniatas ng nanay ko, mga simpleng bagay na tila maliit lang ngunit malaking bahagi ng buhay probinsya. Madalas akong magdala ng maliit na taburete at umupo sa tabi ng bakod na naghihiwalay sa amin ni Bagani, ang matigas ang ulo at malungkot na kabayo. Hindi ko inaasahan na may mangyayari, wala rin akong ginagawang malalaking hakbang. Sa halip, ako'y naroon lang, pinagmamasdan siya mula sa malayo, hinihintay ang pagkakataon na siya rin ang lumapit sa akin. Minsan, hindi man lang niya itinaas ang ulo. Tila ba abala siya sa kanyang sariling mundo, nakakalimot na may tao sa kabilang bahagi ng bakod. Ngunit may mga pagkakataon naman na bigla niyang itinitig ang kanyang mga mata sa akin, puno ng pag-usisa at kakaibang init na tila sinasabi, "Bakit nandito ka? Ano ang gusto mo?" Sa mga sandaling iyon, iniisip ko ang mga bagay na hindi ko magawang sabihin kahit kanino. Miss ko na ang bahay namin, bulong ko sa hangin habang nakatitig sa damo sa ilalim namin. Miss ko ang mga kaibigan ko sa Maynila. Hindi na nila ako kinakausap, siguro ay nilimot na nila ako. Si Bagani ay tahimik lang, ngumagapang ang kanyang mga tainga papunta sa akin, na para bang nakikinig siya sa bawat salitang binitiwan ko. Alam kong hindi ako dapat umasa sa isang kabayo, tawa ko na maihalong lungkot. Maraming tao ang gustong makarating dito, pero ako para akong isang multo, parang wala akong lugar. Wala siyang sagot, ngunit ang tahimik niyang presensya ay parang yakap na hindi ko naramdaman mula nang umalis kami sa aming bahay. Lumipas ang mga araw at unti-unting parang nabawasan ang distansya sa pagitan namin. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa patungo sa akin ay tila isang panibagong simula, isang pag-asa na unti-unting sumisiklab sa puso ko. Hindi pa rin ako sigurado kung paano ko haharapin ang isang kabayo na may ganitong kalasag, pero may kakaiba siyang hatak na hindi ko maipaliwanag. Isang araw, nagdala ako ng isang hinating mansanas, isang mungkahi ng tatay ko para subukan ang pagtitiwala ni Bagani. Para sayo, kaibigan, sabi ko, inabot ang kalahating prutas sa kanya. Kahit na nag-alinlangan siya, napansin ko ang tensyon sa kanyang mga kalamnan at ang pag-angat ng ulo bago siya humakbang palapit. Sa sandaling ang kanyang malambot na labi ay humipo sa palad ko, isang kakaibang kilig ang kumalat sa buong katawan ko, isang maliit na sandali na puno ng kahulugan at pag-asa. Hindi na tulad ng dati, naghintay na siya sa tabi ng bakod tuwing darating ako. Alam kong hindi lamang ito dahil sa mansanas o mga karot na dala ko. Tinanggap niya ako, parang isang kaibigan na handang makinig at umalalay. Nang unang mahawakan ko ang kanyang makinis na balahibo, nagulat ako sa init na bumalot sa akin. Ang amoy niya, halo ng lupa, araw, at isang lihim na hindi ko maipaliwanag, ay naging isang paboritong pahiwatig ng pagkakaibigan namin. Minsan, nakapikit siya, tila tinatamasa ang bawat haplos na ibinibigay ko, at sa mga sandaling iyon, hindi na kami basta tao at kabayo, kami ay dalawang kaluluwang naghahanap ng pag-asa sa isang mundong tila nagtatakip silim. Araw-araw, paulit-ulit ang ritual namin. Ako'y nagsasalita tungkol sa mga takot ko, mga pangarap na tila nagsisilid ng bigat sa dibdib, mga kwentong hindi ko kayang ibahagi sa mga magulang ko. At siya, sa kanyang katahimikan, ay naging aking kanlungan. Ang pagkakaibigan namin ay unti-unting bumubuo ng isang tulay sa pagitan ng dalawang pusong nagdurusa, isang tulay na nagbigay sa akin ng lakas at pag-asa na balang araw, sa kabila ng lahat, ako'y muling makakakita ng liwanag sa gitna ng dilim. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat, pero sa bawat araw na lumilipas sa bukid ng San Isidro, nararamdaman kong unti-unting nabubuo ang isang kakaibang koneksyon sa pagitan namin ni Bagani. Ako si Mara, 18 taong gulang, at bagamat bago pa lang ako sa buhay probinsya, ramdam ko na may isang bagay na nagpapasigla sa akin sa kabila ng lahat ng lungkot at pangungulila. Ang mga araw ko ay puno ng mga simpleng gawain, ngunit sa araw-araw na iyon, may kakaibang sigla sa aking puso nang pumunta ako sa pastulan na may dalang mansanas. Matagal ko nang pinapangarap na mapalapit sa kabayong ito na tila ba may sariling mundo. Hindi ako sigurado kung paano ito gagawin, pero ramdam ko na kailangan kong subukan. Dahan-dahan akong lumapit sa bakod habang hawak ang kalahating mansanas,
at inabot ko ito kay Bagani. Sa simula, nag-alinlangan siya, ang kanyang mga kalamnan ay nangangatog na parang handang umatras. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, naglakad siya ng dahan-dahan papalapit sa akin. Nang ang kanyang mga labi ay humipo sa aking palad habang kumakain ng mansanas, isang kakaibang kilig ang bumalot sa akin, parang may naganap na mahika sa pagitan namin. Mula noon, unti-unti niyang pinapalapit ang sarili niya sa akin. Hindi na lang siya basta nakatingin mula sa malayo, kundi naghihintay na rin siya sa tabi ng bakod tuwing darating ako. Alam kong hindi lang ito dahil sa pagkain, kundi dahil na rin sa pagtitiwala na unti-unti niyang binibigay. Sa mga araw na iyon, lagi akong nag-uusap kay Bagani, kahit na hindi niya ako masagot. Sinabi ko sa kanya ang mga kwento ng aking buhay, ang lungkot ko sa mga kaibigan na unti-unting nawawala sa aking buhay, ang aking pangarap at ang mga takot ko sa bagong buhay na ito. Sa katahimikan niya, naramdaman kong may isang kaibigan akong handang makinig at umunawa. Isang araw, habang hinahaplos ko ang kanyang balahibo, napansin kong nag-relax ang kanyang mga kalamnan. Ang init ng kanyang katawan ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan, at ang amoy niya, halo ng lupa, araw, at isang misteryong hindi ko maintindihan, ay naging isang paborito kong pakiramdam. Bagani ay naging higit pa sa isang kabayo sa akin. Siya ang aking kanlungan sa gitna ng pagbabago, isang kaibigan na kahit hindi nagsasalita, naunawaan ang mga nararamdaman ko. Sa bawat haplos, sa bawat titig, nararamdaman ko na pinipili niya akong maging bahagi ng kanyang mundo, tulad ng pinipili ko siyang maging bahagi ng akin. Habang patuloy kaming nagkakilala, naramdaman kong unti-unti akong muling buhay na muli. Ang bukid na ito, na dati ay tila kulungan ng aking kalungkutan, ay naging isang lugar ng pag-asa at pagbabagong buhay. Ngunit sa kabila ng mga magandang nangyayari, naramdaman ko rin ang isang anino sa likod ng mga ngiti at haplos, isang lihim na nakatago sa mga mata ni Bagani, na maaaring magbago ng lahat sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas, ang tanong ko ay, handa ba akong harapin ang mga pagsubok na dala ng bagong pagkakaibigan na ito? Nang dumating ang araw na iyon, hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaibang kaba sa dibdib ko. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa kabila ng mga araw na lumipas na puno ng katahimikan at unti-unting pagkakaibigan namin ni Bagani, naramdaman kong panahon na upang subukan ang isang bagay na matagal ko nang iniisip. Ang sumakay sa kabayong ito na naging kanlungan ko sa gitna ng pagbabago. Simula pa lang ng umaga, nanggigil ako sa excitement at kaba. Nang matapos ang aming agahan, sinubukan kong kumbinsihin ang tatay ko. Tatay, pwede ko bang subukan sumakay kay Bagani? Tanong ko ng maihalong pag-aalinlangan at pag-asa. Napailing siya at tumawa ng maikli. Mara, alam mo namang matigas ang ulo niyan. Hindi siya basta-basta pinapayagang sakyan ng kahit sino, lalo na't matagal na siyang hindi sinasakyan. Hindi ko gusto na masaktan ka. Ngunit hindi ako sumuko. Tatay, nagtitiwala kami sa isa't isa. Alam kong hindi niya ako sasaktan, pangako ko, habang pinipilit na maging matatag sa harap niya. Matapos ang mahabang sandali ng pag-iisip niya, napangiti siya ng bahagya at sinabi, sige, pero mag-iingat ka ha. Si Bagani ay hindi predictable. Gabi na nang ihanda ko si Bagani. Pinunasan ko ang kanyang balahibo ng malambot na brush na hinihiram ko sa tatay ko at pinakain ko siya ng mga paborito niyang karot. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang tibok ng kanyang puso sa ilalim ng aking palad, isang pakiramdam na napakalapit sa akin. Dahan-dahan siyang tinawag ko papunta sa kulungan. Nang malapit na siya, naramdaman ko ang kanyang kaba, ang bawat hakbang niya ay maihalong pag-aalinlangan at pag-asa. Umupo ako sa likod niya, pinisil ko ang kanyang mga gilid upang iparamdam na nandyan lang ako, hindi siya iiwan. Habang inaayos ko ang mga tali ng sele, ang puso ko ay kumakaba ng mabilis. Kaya mo to, Bagani, bulong ko, habang pinipilit na kalmahin ang sarili. Nang umupo na ako sa kanyang likod, unti-unting tinanggal ko ang aking mga takot. Ang bawat galaw niya ay malakas at puno ng enerhiya, ngunit sa kabila ng kanyang lakas, ramdam ko ang tiwala niya sa akin. Hindi siya gumalaw ng biglaan, tila ba hinihintay niya ang aking utos. Lakad na tayo, kaibigan, mahina kong sinabi, at siya ay dahan-dahang lumakad. Ang hangin ay humaplos sa aking mukha, at sa bawat galaw niya, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas at kalayaan na matagal ko nang hinahanap. Habang siya'y naglalakad, ang tunog ng kanyang mga kuko sa lupa ay tila musika sa aking mga tainga.
Ang bawat galaw niya ay parang sayaw, maliksi, malakas, at puno ng biyaya. Ramdam ko ang kanyang tibay at ang kanyang espiritu na hindi kailanman sumuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang itanong sa sarili, ano pa kaya ang mga lihim ni Bagani na hindi ko pa nalalaman? At hanggang kailan tayo magtatagal sa ganitong pagkakaibigan na puno ng mga hindi inaasahang pagsubok? Ang bawat sandali na nakaupo ako sa likod ni Bagani ay isang labis na karanasan ng saya at kaba. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa kabila ng aking takot sa simula, unti-unti kong nadarama ang kakaibang koneksyon na bumubuo sa pagitan namin. Sa bawat galaw niya, ramdam ko ang kanyang lakas at ang kanyang kalayaan, isang di matatawarang pakiramdam na tila sumisigaw sa akin na ako'y bahagi ng isang mas malawak na mundo. Habang naglalakad kami sa malawak na pastulan, ang hangin ay humahaplos sa aking mukha, at ang mga damo sa paligid ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang araw ay mula sa kanluran, nagpapalabo ng mga anino na parang mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ang bawat hakbang ni Bagani ay matatag, ngunit mailundag din na nagpapakita ng kanyang di mapipigil na espiritu. Sa gitna ng aming paglalakad, bigla siyang lumingon at tumingin sa akin, gamit ang kanyang mga mata na puno ng lalim, tila ba may gustong ipahiwatig. Napangiti ako at naramdaman kong may isang wika kaming dalawa na hindi kailanman kailangang ipaliwanag. Ang mga mata niya ay parang salamin ng aking kaluluwa, puno ng mga damdaming hindi ko kayang ilahad sa salita. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman kong unti-unting nagiging magulo ang kanyang kilos. Muling tumigil ang kanyang mga mata sa isang malayong bahagi ng bukid, at ang kanyang katawan ay napasigaw na parang may isang aninong sumusunod sa amin. Ang kanyang mga tainga ay nakaturo sa iba't ibang direksyon, at ang kanyang buntot ay mabilis na kumikilos, tanda ng kanyang pag-aalala. Anong meron, Bagani? Tanong ko nang may pag-aalala, habang hinahaplos ko ang kanyang ulo. Ngunit wala siyang sagot, kundi ang lalim ng kanyang titig at ang biglaang pagkilos na nagpapakita ng takot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng aming samahan, na sa likod ng lahat ng tiwala at pagkakaibigan, may mga lihim na hindi pa namin nahaharap. May isang bagay sa bukid na ito, isang misteryo na tila naghihintay na mabunyag, at sa bawat galaw ni Bagani, ramdam kong malapit na kaming matuklasan ang isang katotohanan na maaaring baguhin ang lahat. Habang bumalik kami sa kulungan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano ang tunay na iniisip ni Bagani, at kung ano ang mga pagsubok na naghihintay sa amin sa mga susunod na araw. Ngunit isa ang sigurado ako, hindi ko siya iiwan kahit ano paman ang mangyari. Siya ang aking lakas, ang aking kanlungan, at sa kanya ko natagpuan ang isang bahagi ng aking sarili na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko inakala na ang simpleng pagkakaibigan ko kay Bagani ay magdadala sa akin sa ganitong kalalimang damdamin. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa bawat araw na lumilipas sa tahimik na bukid ng San Isidro, lalo kong nararamdaman ang bigat ng pagbabago sa puso ko. Ang mga nangyari sa amin ni Bagani ay hindi lang basta kwento ng isang dalaga at isang kabayo, ito ay kwento ng pagtitiwala, pagkabigo at pag-asa. Matapos ang aming paglalakad, habang pinagmamasdan ko si Bagani na nakahiga sa damuhan, hindi maiwasang umapaw ang aking isipan sa mga tanong. Paano kaya nasira ang tiwala niya sa tao? Ano ang mga nangyari sa kanya noon na nagdulot ng kanyang kalungkutan? At higit sa lahat, paano ko siya matutulungan na muling buksan ang kanyang puso? Napaisip ako kung paano ko rin marahil mapapalakas ang sarili ko. Simula nang lumipat kami dito, ramdam ko rin ang pagkahiwalay, ang pakiramdam na parang wala akong lugar sa mundong dati kong tinitirhan. Ang mga mensahe mula sa mga dating kaibigan ko sa Maynila ay unti-unting humina at parang pinipili nilang iwanan ako sa likod. Sa ilang sandali, naramdaman kong nawawalan ako ng pag-asa na muling makilala ang sarili ko. Pero sa bawat titig ni Bagani, sa bawat paggalaw niya, naaalala ko na hindi ako nag-iisa. Parang ang kanyang kalungkutan ay refleksyon ng sarili kong lungkot, at sa pagtanggap ko sa kanya, natutunan ko rin tanggapin ang sarili ko. Nagpasiya akong subukan ang mga paraan upang mapalapit palalo sa kanya. Marahil ay may paraan para mabawi ang tiwala na nawala sa kanya, at sa proseso, mabawi ko rin ang tiwala sa sarili ko. Ngunit habang iniisip ko ito, hindi ko maiwasang magtanong, ano kaya ang magiging sagot ni Bagani? At hanggang saan ba kami dadalhin ng aming ugnayan? Hindi ko pa rin alam ang magiging kapalaran namin, pero isang bagay ang malinaw, hindi ko hahayaang mawala ang espesyal na koneksyon na ito.
Bagani ay hindi lamang isang kabayo sa pastulan, siya ang aking salamin, ang aking kaibigan, at ang aking pag-asa sa gitna ng mga pagsubok. Ngunit habang lumalalim ang aming pagkakaibigan, may mga lihim na unti-unting lumilitaw, at ang bawat isa ay nagdadala ng kanya-kanyang hamon. Sa kabila ng lahat, pumipilit akong maniwala na sa bawat pagsubok, ay liwanag na naghihintay sa dulo. At handa akong harapin ito, hindi lamang para kay Bagani, kundi para sa sarili ko rin. Ngunit ang tanong ay, sapat kaya ang aming lakas upang malampasan ang mga pagsubok na ito? At ano pa kaya ang mga lihim na naghihintay na mabunyag sa tahimik na bukid na ito? Akala ko ay unti-unti nang magiging payapa ang buhay ko dito sa San Isidro, ngunit isang gabi, nagbago ang lahat nang may isang bagay na hindi ko inaasahan ang mangyari. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa gitna ng katahimikan ng bukid, isang lihim ang unti-unting sumilip mula sa dilim, na tila bagahandang ianigin ang mundo namin ni Bagani. Habang nakaupo ako sa veranda ng bahay, nilalampasan ng malamig na hangin ang init ng gabi. Ang mga bituin ay kumikislap sa itaas, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin, isang pakiramdam na may bagay na mali. Napansin ko na ang mga ilaw sa palayan ay bahagyang nag-alab, parang may naglalakad o nagmamasid sa malayo. Bigla, may narinig akong malalakas na yabag mula sa pastulan. Nagmadali akong tumayo at tumakbo papunta sa bakod. Doon, nakita ko si Bagani na tila gulat na gulat, nakatayo sa gitna ng dilim, ang mga mata niya ay kumikislap sa liwanag ng buwan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, may isang anino na mabilis na gumalaw, isang tao, ngunit hindi ko makita ang mukha dahil sa dilim. Ang puso ko ay nagnininga sa takot at pag-aalala. Sino kaya iyon? At ano ang ginagawa niya sa pastulan namin? Hindi ko mawari kung ano ang dapat kong gawin. Tinawag ko si tatay sa loob ng bahay, ngunit tila siya ay natutulog na. Nang bumalik ako sa bakod, ang anino ay nawala na, at si Bagani ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang mga mata ay puno pa rin ang takot. Hindi ko maiwasang isipin na may mga bagay sa bukid na hindi ko pa alam, mga lihim na matagal nang nakatago sa dilim, naghihintay lamang ng tamang panahon upang lumabas. At sa pagitan namin ni Bagani, may isang misteryo na kailangang tuklasin. Ang gabing iyon, natulog ako nang may mga tanong sa isipan. Sino ang taong iyon? Bakit siya naroon? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan at sa buhay namin dito? Hindi ko inakala na ang pagkakaibigan namin ni Bagani ay haharap sa mga pagsubok na higit pa sa mga inaasahan ko. Ngunit sa kabila ng takot at pag-aalinlangan, handa akong harapin ang anumang darating dahil sa kanya ko natagpuan ang lakas na hindi ko akalain na mayroon ako. Ngunit ang tanong ay, handa ba ang bukid ng San Isidro sa mga lihim na sisibol? At sino ang tunay na nasa likod ng aninong iyon sa dilim? Ang sagot ay unti-unti nang lumalapit, ngunit hindi pa handa ang puso ko na malaman ang buong katotohanan. Hindi pa man ako makapagpahinga mula sa gabing iyon, isang umaga na may dala pang bahid ng hiwaga ang sumalubong sa akin. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa kabila ng mga pangyayaring nagdulot sa akin ng pangamba, hindi ko maalis sa isip ang anino na nakita ko sa pastulan. Ang bukid ng San Isidro ay nagmistulang isang entablado ng mga lihim na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Paglabas ko ng bahay, napansin kong may kakaibang baka sa damuhan, mga yapak na hindi pangkaraniwan. Malalaki ito at tila nagmamadali, parang may tinatakasan. Tinunton ko ang mga ito patungo sa gilid ng pastulan, kung saan palibhasa ay mabato ang lupa, at doon ko naisip na maaaring may iba pang tao na palihim na pumapasok dito sa gabi. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o magalit. Ang isip ko ay naglalaro sa mga posibilidad. Sino kaya ang taong ito? Ano ang hinahanap niya? At higit sa lahat, bakit siya nagtatago sa dilim, sa halip na lumapit ng harapan? Muling pumunta ako sa kamalig upang hanapin ang tatay ko. Ngunit sa kanyang mga sagot, tila may mga bagay siyang tinatago rin. Mara, hindi lahat ng bagay dito ay simple, ang sabi niya, may malalim na tingin sa mga mata. May mga lumang kwento tungkol sa bukid na ito, mga bagay na mas mabuting huwag na lang pag-usapan. Hindi ako nakontento sa sagot na iyon. Ang puso ko ay naglalaban-laban, isang bahagi ko ang nais malaman ang buong katotohanan, habang ang isa naman ay natatakot sa kung ano ang maaaring matuklasan. Sa mga susunod na araw, mas naging maingat ako sa paligid ni Bagani. Napansin kong kahit siya ay nagiging alerto, tila ba nararamdaman niya ang presensya ng mga hindi nakikita.
Ang kanyang mga galaw ay mabilis, at ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa malayo, naghahanap ng mga anino sa gitna ng liwanag. Isang hapon, habang kami ni Bagani ay naglalakad sa gilid ng bukid, bigla niyang pinabilis ang takbo, halos hindi ko na siya masundan. Sa isang iglap, tumigil siya at tumingala sa isang lugar sa malayo. Ang kanyang katawan ay naninikip at ramdam kong may isang bagay na nagbabanta sa aming katahimikan. Doon ko naisip na hindi lang kami ang mga nilalang sa bukid na ito. May mga lihim na nilalang na nagmamasid, nagtatago, at naghihintay ng tamang panahon upang ilabas ang kanilang mga kwento. Ngunit ano ba talaga ang mga kwentong ito? At handa ba ako na harapin ang katotohanan na maaaring magbago ng lahat ng inaakala kong alam ko tungkol sa buhay dito sa San Isidro? Ang sagot ay nasa mga susunod na araw, ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang misteryo ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko inakala na ang mga pangyayaring iyon ay magdadala sa akin sa pinakamataas na sukdulan ng takot at pagkabigla. Ako si Mara, 18 taong gulang, at ang bukid ng San Isidro na dati kong akala ay mapayapa at tahimik ay unti-unting naging entablado ng isang matinding labanan ng emosyon at lihim. Isang gabi, habang nakatayo ako sa tabi ng pastulan, biglang dumilim ang paligid, at ang hangin ay naging malamig na parang may humahaplos na di nakikitang kamay. Si Bagani ay nakatayo rin, nanginginig, at ang kanyang mga mata ay umaapoy ng takot at galit. Tila ba naramdaman niya ang isang panganib na malapit nang sumalakay sa aming mundo. Sa biglaang sigaw ng hangin, may isang malakas na tunog na kumalat sa buong bukid, parang sigaw ng isang nilalang na puno ng sakit at galit. Ang mga anino sa paligid ay nag-iba ng hugis, lumawak, at nagmistulang mga nilalang na naglalaban-laban sa dilim. Si Bagani ay nagsimulang tumakbo, at ako'y sumunod, habang ang puso ko ay tila sasabog sa kaba. Hindi ko alam kung paano namin nalampasan ang gabing iyon, ngunit ang mga pangyayari ay naging malinaw sa akin, ang bukid ay hindi lang basta isang lugar ng kapayapaan at kalikasan. May mga puwersang naglalaban, mga lihim na matagal nang nakatago sa ilalim ng lupa, at kami ay naging bahagi ng isang kwento na mas malawak kaysa sa aking inaasahan. Habang naglalakad kami pauwi, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring iyon sa aking dibdib. Ang aking isipan ay puno ng mga tanong na walang kasagutan, at ang aking puso ay naglalaban-laban sa takot at pag-asa. Sa kabila ng lahat, isa ang malinaw, si Bagani ay hindi lamang isang kabayo. Siya ay simbolo ng lakas, kalayaan at pagtitiwala. Sa bawat galaw niya, naramdaman ko ang kanyang tapang na kahit sa gitna ng kadiliman ay hindi sumusuko. Ngunit ang tanong ay, hanggang kailan kaya namin kakayanin ang mga pagsubok na ito? At ano pa ang mga lihim na naghihintay na mabunyag sa gitna ng dilim ng bukid ng San Isidro? Ang sagot ay tila palapit na, ngunit ang takot at pangamba ay patuloy na bumabalot sa akin, at sa bawat hakbang na aking tinatahak, ang misteryo ay lalong lumalalim. Hindi ko maipaliwanag ang tindi ng naramdaman ko ng gabing iyon sa bukid ng San Isidro. Ako si Mara, 18 taong gulang, at sa kabila ng lahat ng pagsubok na dumaan sa amin ni Bagani, naramdaman ko na ang simula ng isang bagong isang yugto na puno ng mga tanong, lihim at pag-asa. Habang unti-unti kaming naglalakad pa uwi mula sa pastulan, ang malamig na hangin ay humahaplos sa aking balat, at ang mga bituin ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Si Bagani ay tahimik, ngunit ramdam ko na ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng akin. Parang pareho kaming naghahanap ng sagot sa mga misteryong bumabalot sa aming mundo. Hindi ko pa alam kung ano ang susunod na mangyayari. May mga aninong naglalakad sa likod ng mga puno, mga lihim na naghihintay na matuklasan, at mga kwento na kailangang isalaysay. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, hindi ako mag-iisa sa pagharap sa mga ito. Si Bagani ay naging higit pa sa isang kabayo para sa akin. Siya ang aking lakas, ang aking kanlungan, at ang aking kaibigan sa gitna ng dilim. Sa kanya ko natutunan ang kahulugan ng pagtitiwala, lakas at kalayaan. Ngunit sa likod ng mga ngiting ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa aking isipan, ano ba talaga ang lihim na tinatago ng bukid ng San Isidro? At handa ba akong harapin ang katotohanang maaaring magbago ng lahat? Habang pinagmamasdan ko ang mga bituin sa langit, napagtanto ko na ang kwento namin ni Bagani ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang, at ang mga susunod na kabanata ay puno ng mga pagsubok, tagumpay, at mga lihim na kailangang tuklasin. Sa pagtatapos ng araw na iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa, isang panibagong simula na puno ng pangarap at tapang.
At habang hawak ko ang malambot na balahibo ni Bagani, alam kong handa akong harapin ang anumang darating. Ngunit ang tanong ay, handa ba ang San Isidro sa mga pagbabagong dala ng aming pagkakaibigan? At ano pa ang mga lihim na naghihintay na mabunyag? Ang sagot ay nasa mga susunod na kwento na naghihintay lamang na tuklasin ng mga matatapang na pusong tulad namin.